Hello! Magandang araw mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ah, ha? Ang pag-uusapan natin yung follow-up ito sa issue dun sa takoyaki na yung tattoo issue, no? Ngayon ko nare-realize na actually matagal ko na tong alam eh. Na yung mga karamihan ng mga nanonood sa akin talagang may utak. 'Di ba? Kaya I'm so proud. I'm so proud sa mga nanonood sa akin. Kahit minsan kinokontra ako. Ako yung pagkontra sa akin wag lang yung pangtanga na kontra. Yung halatang namumuntos, wag lang ganun. Pero yung ipapaliwanag ng maayos na bungo, ganito, ganyan, ganyan yan. Na-accept ko naman yun. Katulad nito, no? Wala akong mapaglagyan ng kasiyahan ko na makakabasa ako ng ganito sa comment section ko. Kasi ito naman talaga yung pinopromote ko eh. Yung mag-isip yung mga tao na nanonood sa social media. 'Di ba? Ako na-overlook ko 'to. 'Di ba? Na-overlook ko 'to pero I'm so proud may mga audience ako na na talagang nag-iisip. Katulad nito ni Sir ni Sir Jervis. Papakita ko sa inyo yung comment ni Sir Jervis ha. Ito yung content ko kahapon regarding sa Ako 2 beses ko nang kinontent to pero na-overlook ko 'to eh. Na-overlook ko tong punto na 'to eh. Pero nung time na nakikita ko yung posting, medyo may talagang sisingit na. Hindi, honestly, medyo may alinlangan na rin ako ng konti. Kasi nga, nakita ko yung picture. Mamaya i-explain ko sa inyo Nakita ko na kasi yung itsura ng picture ng posting. Pero na-overlook ko yun dahil nakapokus ako dun sa issue ng pagpa-prank. 'Di ba? Basta ito, sabi ni Sir Jervis, Boss Bungo, gaano ba katagal gumaling yung tato? April 1 pinatato sa noo, dapat di ba mamula-mula or nakaumbok pa dapat yung tato? 'Di ba? Yung nabasa ko tong comment na to, oo nga no. Napaisip ako, sabi ko oo nga no. Actually, na-comment ko nga yata dito. Ayan, Oo nga, no? Yan ang kinoment ko eh. Then, sinabi ni Ma'am Sandra De Santos, many people develop rash or allergy. Many people develop rash or allergy immune siguro to, no? Or maybe delayed po, but may not have allergy agad. Depends on many factors po. At if sensitive ang skin ng tao sa ink type, pressure ginamit, etc. Dito muna tayo sa observations ni Sir Jervis. Kasi dito ako napaisip eh. Oo nga dahil kasi 'di ba, yung needle ang ginagamit diyan sa sa pagtatato. Then nag-comment ito si Ma'am Sandra De Santos. Ngayon, may naalala ako. Meron kami merchandiser dati noon. Matagal na ito eh. Merchandiser ng Unilever. Kasi nagtrabaho ako sa Robinson Supermarket before eh. Merchandiser siya ng Unilever. Masipag tumba. Di ba nung araw, dito sa Pilipinas kasi, I don't know ngayon kung, kasi parang natatanggap na yung mga yung mga nagtatrabaho na may tattoo eh. Pero nung kapanahunan ko kasi, hindi naman, not so long ago naman, baka sabihin nyo, sobrang tanda ako. Kasi di ba, naging department head ako ng isang, malamang department head ng isang department. Sa Robinson Supermarket. At ngayon, may isa kaming merchandiser, Unilever nga. Nagpatato. Ang tato niya anime, Dragon Balls. Alam niyo yung yung dragon ng Dragon Ball Z?
Yun ang pinatato niya dito sa ano, dito sa ganito niya. Eh ngayon, habang nag-aano yun sa warehouse, nakita nung admin officer na may tattoo siya. Ngayon ni-report sa HR. Di ako yung pinag-decide Kayo sir, against sa policy natin yan, pero kung satisfied naman kayo doon sa trabaho ng tao, kayo na lang mag-decide kung ire-retain nyo yung tao na yun. Hindi. Yun na hindi ko naiintindihan. Anong kinalaman ng tattoo? Ang sa akin naman, as long as na hindi naman, yes, may mga policy kasi na ganyan. Hindi ko, kahit na di ba? May mga policy kasi na ganyan na pag may tattoo, bawal. Na hindi ko naiintindihan kahit kailan. Kung mapapakinabangan mo naman yung tao at masipag naman yung tao, ano naman ngayon kung may tattoo? 'Di ba? Ano ba yung ang naiisip kong dahilan kasi ng company noon. Syempre, ang gusto nila yung mga itsura ng tao nila ay presentable. Kasi nga dito sa Pilipinas, may stereotyping pag may tattoo ka, kriminal ka. Pag may tattoo ka, addict ka. Yan ang stereotyping dito sa Pilipinas eh. Pero tiningnan ko yung tattoo, sabi kong gano'n sa HR, ma'am, kapag hindi naman visible, pag naka-uniform yung tao, ire-retain ko to, ilalaban ko to. Kasi masipag naman. Sabi kong gano'n. Tapos tiningnan ko yung tattoo niya, pati nga angat mo. Kasi hindi naman nakikita talaga pag naka-uniform. Nakita ko, kailan mo pinatato yan? Kahapon lang, sir. Sabi, tangina mo ka, ba't kailangan magpatato ng ganyan? Nahihirapan tuloy ako ngayon na depensahan ka. Wala, sir nagkayayaan ganyan-ganyan Nakita ko, kahapon siya tinato hindi naman siya namamaga. Hindi naman siya namumula. Ang nakikita ko lang, matingkad lang ang kulay. Matingkad lang talaga ang kulay. Alam niyo yung scale ng, 'di ba kulay green yung scale ng dragon, Anong name ng Dragon Ball Z? Tingnan nga natin. Dragon Ball Z. Yung dragon doon, na nakaganon siya Anong name nun? Kalimutan ko na. Anyway, ito. Kaya lang hindi ganito itsura May logo ng Dragon Ball sa baba Di ba kulay green yung, ito itong dragon na to. Yan to. Di ba kulay green yung niyan? Nung time na nakita ko yon, nung fresh yung tattoo na yon, kulay green. Kulay green talaga siya. Pero nung inabot na kami ng peak season, nung holiday season, nung Christmas na, syempre mainit sa warehouse inaalis yung uniform. Nung luma na yung tattoo niya, matabang na yung kulay niya Hindi na siya yung matingkad na green katulad nung unang tattoo. So anong ibig ko sabihin? Ito, may mga katulad ng sinabi nito ni ma'am. Siguro may mga factor siguro kung allergic yung tao. 'Di ba? May mga nakakaranas naman nung yung nakaumbok at mamula-mula. Pero nung time na sa bagay kinabukasan na hindi naman yun yung nung time na tinato 'Di ba? Anyway, ngayon yung usapan na to napaisip din ako Napaisip din ako. Oo nga Tapos ngayon kalkal nga tayo ng nung video nung tinatatuan. Nabalita yun sa news News nga 'di ba? Kaya nga nabalita sa news. Aha. At ito may isang video dito galing sa PTV Philippines. Ayusin ko lang Hanapin ko lang yung time na. Ito. Papakita ko sa inyo So ito yung picture na nakita ko doon sa post. Ito yung Oo nga naman let's say ito ay pinicturan later na lang yan pinicturan. Sige, palulusutin natin Later na lang siya pinicturan. Pero hindi
Meron siyang picture na habang tinatatuan siya. Ito oh. Ganun pa rin ang itsura nung ano. Sorry, hindi nyo pala nakita. Ganun pa rin katabang yung itsura niya habang tinatatuan siya eh. Di ba pag tinatatuan ka ganyan, dapat shiny yan? Yung mga nagpatato dyan, di ba? Tama ba ako? Dapat shiny to. Ito parang kasing ano lang eh. Parang nag-heal na talaga siya eh. Matabang na yung kulay niya eh. Ngayon, iniisip ko naman, kung sinadya nila yan, why not videohan yung pagtatatuto dyan? Diba? Bakit kailangan tatuan muna, then ipahil muna yung tato? I mean, why not, binidyohan mo na, or whatever, Kasi may naiisip din ako na kung sasadyain nila yan, na i-prank yan, why not yung mismong tinatatuan siya ay videohan nyo? I don't know. Siguro, ang original na plano niyan siguro ay hindi naman siguro pang April Fools yan, Parang siguro challenge nila yung tao na yan na before. Then, naisip lang nila ulit na ilagay sa April Fools na content yan. Whatever, Oh. Ngayon, nag-research ako, May nahanap ako isang post. Ito repost na lang ito ni The Butch Tan eh. May screenshot siya. Sabi niya dito, yun lang putek na yan, ano ba talaga? Wag muna nating basahin itong nasa baba ha. Yung nasa taas muna yung basahin natin. 'Di ba? Yung nasa bandang taas muna. Wag niyo munang pansinin itong nasa baba. Tama ha? Ang sabi dito ni Chona May, "Hoy Taragis, ba't binura niyo yung comment ko? Sinabi ko lang naman na duda ako dun sa lalaking nagpatato ng logo nyo sa noon niya. Sa totoo namang 3:36 PM kayo nag-post na sa totoo namang 3:36 PM kayo nag-post ng April Fool's joke. Tapos joke nyo, tapos 4:04 PM tapos na agad yung tato. O nga 3:36 PM pinost yung April Fool's joke nyo, tapos 4:04 PM, tapos na agad yung tato niya. At magaling ka agad. Ay nako, mukhang nang e-eme lang yung si Taragis. Maniwala kayo sa akin. Baka parte rin lang ng prank nila yan. Ngayon, hindi ko pa nababasa yung baba nito, tinignan ko yung sinabi niya, 3:36 to 4:04 PM. Let's say, na yan, 30 minutes na yan. Tama ba ako? 30 minutes. O sabihin mo ng 35 minutes. Di ba? Bigyan na natin ng, i-estimate na natin, 35 minutes. Yung pagtato nito, hindi ko muna binabasa yung baba ha. Wait lang ha, hindi pa natin binabasa yung baba. Yung pagtato nito, men, kung mapapanood nyo, yung ganitong kasimpleng logo, yung ganyang logo na yan, sa 35 minutes, or kahit sabihin mong 30 minutes, feeling ko kaya yan eh. Diba? Kaya yan. Agree ba kayo na kaya yan? 30 minutes? Kaya yan. Diba? Lalo na kung may contest pa at minamadali pa yung ginagawa. Kaya yan, 30 minutes. 'Di ba? Aanuhin mo lang yan eh, 'di ba? May nilagay pa nga na stencil yan nung una, 'di ba? Then iti-trace mo lang tapos kukulayan. Kaya ng yan. Lalo na contest yan eh. Pabilisan eh. Hindi nga pulido yung pagkakagawa min eh, Pero ito yung nagiging problema, men. 'Di ba? Huwag tayong mag-iisip na 30 minutes ay yung pagtatato lamang. Pagpatuloy natin yung sinabi nung neto. 'Di ba? Sabi niya gano'n, syempre, pagka-post ni Taragis, hindi naman agad-agad mababasa ni Mang Ramil yan. Tama, 'di ba? Unless babad talaga siya sa SOCMED at nakalike siya sa page nyo. Dito na ako medyo, oo nga
Hindi lang 30 minutes kasi katakataka naman yon. Ano yon? The time na pinost yon, nakita na agad ni Mang Ramil. 'Di ba? Then ito pa. Tapos mula sa kanina, pupunta pa siya ng tattoo shop. Pupunta pa. Maghahanap pa siya ng tattoo artist niyan. Kakausapin niya ba yung tattoo artist? Siyempre, gagawan muna ng sketch ng artist yan. Hindi naman rekta tattoo siya agad. Tapos i-sterilize muna yung mga gamit, ire-ready yung kailangan, etc. Saka pa lang siya uumpisahang tatuan. Baka nga doon pa lang lagpas 30 minutes na, yes, correct. Ang daming preparation yan dapat, men eh. Baka nga yung 30 minutes mo na yan, kulang yan pag naghahanap ka pa lang ng tattoo artist eh. O sabihin na natin na kapitbahay mo lang yung... It's so happy na may kapitbahay ka nagtatato talaga. Di ba? Pero yung 30 minutes sa dami ng preparation, nakita ko sa post niya, nakita ko may stencil pang nilagay eh. Yung paggawa pa nga lang ng stencil na yun, matagal na eh. Tingnan nga natin yung post na yun. Kasi from scratch kasi yan, gagawa mo pa ng stencil yan, men. Di ba? Nagbago yung ngayon, scripted na yung issue. Ang daming sana ba yan? Iba na yung narrative niya yun eh. Kasi may nakita pa akong post before niya na ay, to. Ito, di ba nakikita mo may stencil? May stencil siya dyan. Yung paggawa ng stencil na yan, men, matagal yan eh. Doon sa 30 minutes. Kaya may point yung The Butch Tan. 'Di ba? Now, nababaliktad na naman na sila ngayon. Bagong controversy na ngayon, Tandaan nyo, biruin mo, yan kasing paggawa ng scripted sa social media. Lahat yan, pwede mabiktima niyan. Ultimong lawyer nga, 'di ba? Lawyer na yon. Na-overlook niya yung possibilities na ito ay prank lamang. Nagsalita na agad siya ng mga ganyan kasi nagwo-work ang mga budol. Hindi ko sinasabing kabudulan ito, pero same yan ng pagpaprank. Ang kaibahan lang ng pambubudol sa pagpaprank, hindi inaamin na biro-biro lang yung ginagawa or panloloko yung ginagawa. Ang prank kasi ganito, lolokohin kita, after kitang maloko, biglang aaminin ko na it's only a prank, di ba? Pero pag binudol ka, papapaniwalain kita sa isang bagay na hindi totoo, then hindi mo aaminin. Di ba? So same lang sila ng mechanism, ng mechanism. 'Di ba? 'Yun ang kaya nga kahit lawyer, 'di ba? Naniwala doon na liable si Takuya. Kahit ako mismo, hindi ako mahihiya. Dahil lahat naman tayo, hindi naman tayo loco-proof lahat eh. 'Di ba? Ngayon, naiisip-isip ko na. Then ito pa mga kababayan ko, basahin pa natin yung Saka pa lang siya tapos i-sterilize muna yung mga gamit, i-ready mga kailangan. Mga nagtatato ba i-sterilize or 'di ba matagal mo nang na-sterilize 'yon saka mo lang gagamitin? Or kada gagamitin mo sa pagtatato 'yon, kailangan i-sterilize mo. Hindi ba pwedeng after mong magtato, i-sterilize mo, then standby mo na lang para pag may bagong client, gawa agad? Or SOP na hindi kasi ako maalam dyan sa tattoo na yan eh. Or SOP na bago ka magtato, i-sterilize uli muna. Sa bagay, para makita talaga ng tao na ini-sterilize mo, Anyway, maliit na issue lang naman yun.
Saka pa lang siya mag-uumpisang tatuan, baka nga doon pa lagpas 30 minutes lumipas. Tapos sa pic na pinost niya, magaling agad, as in flat na flat. Pag bagong tato, nakaumbok yung skin, tapos mamula-mula pa yung gilid nito, matingkad din. Yung sa yung sa umbok at mamula-mula, kaya kong patawarin yun kung hindi. Pero do sa matingkad ang kulay, ito talaga dapat. 'Di ba? Anyway, itong observations niya na to, malupit to. Ito pa yung nakisali pa si Sian Gasa. Ito naman si Sian Gasa, ito yung nakita ko dun sa post ni Sian Gasa. Tapos ito, si Sian Gasa, ang sabi niya ito, nabasa ko sa article, may pinost siya na publicity stunt lang daw yung yung Taragis tattoo issue. Ito yung point ni Sian Gasa dito. Pakita ko sa inyo. Asan ba dito? Ito palang ito palang si Manong na to ay matagal na pala siyang kay Taragis. Ayan na pala siya dati noon. Siya rin ba to? Oo, siya nga. Magkakakilala pala, sabi niya gano'n, dami niyong pinadalang tulong, hahaha. Oo nga, men. Nako, liable na naman sila dito pagka... May kaso ba yon? Yung gumawa sila ng ganito tapos maraming... alam ko maraming nagpadala ng tulong dyan eh. Yari siya pag tinanggap niya yon. Di ba parang pasok sa yon? Sa Article 318? Yung pag-take advantage sa credulity ng ng mga tao. Yung mga legal expert, pasok ba to sa Article 318? Na papaniwalain mo yung mga tao sa bagay na hindi totoo na kaya ka nagkaroon ng pera? It doesn't matter kung kusang loob na binigay yung tulong o hindi. Nakakahiya to, men. Ayan na pala siya dati no. Tsaka wait lang, yung suot niyang damit, sana ba yan? Yung nagtatato sa kanya, parang miyembro ng fraternity to, 'di ba? Itong tatak na to, same ito na itong nitong fraternity na kung ano man tong fraternity ba tong damit ni kuya na to? Baka iba naman hayaan nyo na yun. Ayan magkakilala pala, ang dami yung pinadalang tulong. Wala to, men. Ngayon, ang mahirap nito sa ginawa nila. Ang mahirap dito sa ginawa nilang to, instead na dinugsungan pa nila ng drama Dinugsungan pa nila ng drama, men Dapat inamin na lang nila na prank talaga nila. Ang prank dito, lahat ito ay prank. 'Di ba? Dinugsungan pa nila ng drama Dami nila nilokong tao dito. Kung ito ay totoo, no? Pero abangan natin yung paliwanag nito ni Taragis. Sa bagay, magaling sa deception talaga to Magaling sa deception to. Alam niyo kung bakit? Magician to Si Taragis, panoorin niyo yung vlog ni Boss Toyo. Nagbenta ito ng Nag-sample to ng magic Make sense, Well, ganun talaga ang buhay. Lahat tayo na ulol.
Anyway, mga kababayan ko, hihintayin ko yung ano nyo dito ha, yung masasabi nyo. Maraming salamat po. Bye-bye.